opening song, let's sing I Shall See the King. Tayo pong lahat ay magsitayo. At managdaw tayo mga kapatid sa panalangin. Dalagon malayon nga mahan, nga ikaw sa kataan sa mga langit, ng gagabion, ano kami nagaganap sa 10 prayer, Panginoon, ng gagabion, pang limang gabi na ito ang aming panalangin. Sana ikaw Ginoo magkauban. Matapos na mo ang 10 days prayer nga walang problema sa matago sa kanamo aming magampanan ang 10 gabi nga panalangin. Magampanan namin nga walay problema sa matago sa kanamo. Busa aning kagabiyon nagahangi kami sa pinasahe nga tabangan mo kami ngunta karoon kami na panalangin nga magampanan namin ang tanan ng mga panahon. Nang kagabi ang Ginoo, nagahangyo sa kami sa panahon nga nagalakbay na kami sa 2025 ning among paglakad nga papunta sa among mga panganabuhi. Ikaw Ginoo mong gihangyo nga magauban ngunta magkinabuhi kami ni kalibutana magmalipayon o magmalipayon kami o makatuman kami sa imong kabot o ninisiuta aming manusab sa langit. Musa ni kagabihong Ginoo, tabangan mo kami sama sa pagtabang mo sa imong unang mga lagad, nagmalampuson sila Ginoo dahil sa pag-uban, pagtubag sa mga pag-ampo nila. Ni kagabihong Ginoo, naghangyo sa kami na ikaw mag-uban aron magampanan namin ang mga tungkulin sa bato sa kanamo. Andito ang imong sa kapatid nga mag-tipik sa tinapay sa kinabuhi. Ikaw Ginoo magkuban, ibigay sa kaniya ang
katalinahan nga unta mga pananiya nga tama sa imong kabubuton. Dosa ning kagabihon Ginoo, daghang salamat sa imong pag-uban, pagtubag sa among pagkampo kanita lang gitugan, uban sa kapasulan sa kalapasan sa ngalan ni Jesus mamuluas. Amen. Muli ay magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating gabi-gabi na panalangin, pagsamba, papuri sa ating Panginoon sa loob ng 10 gabi. So tayo po ay nasa pang-5 gabi ng atin pong gabing panalangin na sama-sama tayo mga kapatid. Salamatan natin ang Panginoon na tayo ay narito kahit tayo ay ilan. Subalit atin pong tinugon, dininig ang Panginoon sa Kanya pong panawagan na tayo po ay magkakasama sa 10 gabing panalangin. So, kagaya ng mga nakalipas na mga gabi, mamaya ay ihanda natin ang mga prayer request natin upang atin pong sama-samang idalangin. So, narito po ang mga may bahagi na ating manguna sa ating monitoring screen, Sister Alci Mascardo, then ating chorister, Sister Alaisa Mascardo. At tayo po binuksan sa panalangin ni Brother Melky Aklon. At mayroon po tayong mensahe ng awit na ibibigay sa atin ni Brother John Mascardo. At kasunod po niyan, yung tatalakayin tapiko ng atin pong pag-aralan, no, sa ngayong gabi. So, ibigay natin ang panahon para sa atin pong message and song.
Isip-isip mo na ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Kaya iyong gagawin, mapagpatuloy ka ba sa iyong mga gawain? Kung magbago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay magsamantala. Isang saglit kay buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Sa Diyos lang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na. Mapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Magandang gabi po mga kapatid. Salamat po doon sa awit ni Brother John na ang himig ng awit ay ihandog natin sa Diyos ang ating mga buhay. Ganon din ang ating mga hinanaing sa ating mga puso ay dapat po na
ibigay natin sa Diyos. Ang puso at isipan ng isang tao ay magkasama po ito. So, sa gabi pong ito, ang ating ikalimang gabi ng atin pong pulong panalangin. Ang pamagat po dito, pakabanilin ang iyong pangalan. Yan. Ang pangalan ng Panginoon ay isang banal ayon sa banal na kasulatan. Kaya po, ang nais ng Diyos, pakabanalin natin siya. Sa kanyang pangalan. So, mayroon po ditong maikling kwento, mga kapatid, na ito po ay hindi nilagay dito ang pangalan ng isang tao, pero mamaya ay bibigyan ko na lang ito ng pangalan na ito ay pangalan ni Judas na nagkanulo sa ating Panginoong Hesus. Pero bago po yun, mga minamahal ko pong mga kapatid, mayroon po tayong paunang talata sa itaas na ang sabi po dito, lumiwanag nawa ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Tayo po mga kapatid ay mananalangin. Mahabagin po naming Ama na ang tahanan ay nasa langit ng mga langit. Sambahin ka sa lupang ito, gayon din sa iyong kaharian, sa iyong banal na trono sa langit ng kalangitan. Purihin ka, O Diyos, at ang aming pagpapasalamat ay amin pong hinahandog sa inyo ng buong puso. Ama naming banal, sa gabi pong ito, sa amin pong ikalimang pulong ng amin pong pananalangin. Ang tangi ko pong hiling, mahabag ka po sa amin. Dinggin nawa, O Diyos, ang mga daing ng aming mga puso, ang aming mga sarili na nais namin na ito po ay mabago. Tulungan mo po kami na kami po ay inyong samahan sa bawat gabi-gabi naming panalangin sa inyo, na ang iyo pong katugunan ay aming maranasan ng bawat sambahayan, bawat kapatid, bawat mga taong nasa aming kapaligiran ay makita nila ang iyong kaluwalhatian at ang liwanag ng iyong katuwiran sa pamamagitan ng inyong mga anak na nagkaroon ng isang ilawan sa lupang ito. Samahan kami, O Diyos, sa gabi pong ito ng aming pag-aaral at pagbabasa ng amin pong guide sa aming pulong panalangin, na ikaw po ang manguna sa akin, ikubli ako sa iyong likuran, na ang iyo pong karunungan ang sumagana sa aming lahat. Salamat po sa pagdinig at pagtugon ng aking dalangin. Ang lahat pong ito ay aking hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ang kwento po dito, mga kapatid, ay mayroon pong isang beses na ang mga miyembro ng simbahan kasama ang mga pastor ay nag-anyaya. Pastor at mga miyembro ng iglesia ay tumanggi sila at iisa ang kanilang sagot. Ang sabi po nila, kung si Ginoong Judas ay miyembro ng simbahan, mabuti pang huwag na at siya ay hindi mabuti o mapagmahal. Wala siyang respeto at siya'y mandaraya, malupit sa kanyang mga alagang hayop at palaging galit. So, ang kwento pong ito, mga minamahal ko pong mga kapatid, ito po ay hinahalintulad sa mga tao na may pananampalataya sa Diyos. Katulad po natin, tayo po ay mananampalataya sa Panginoon. Mayroon po tayong mga ugali na taglay noong hindi pa natin tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Pero sa kabila po nito, nang maliwanagan po at maunawaan po natin ang panawagan ng Diyos, ay nagkaroon po tayo ng pag-surrender sa ating mga puso, sa atin pong mga damdamin, sa atin pong mga kaisipan na dati-rati ay ginagawa natin. Pero ang problema po sa kwento pong ito, member ng mga iglesia at pastor ang kanyang kasama, pero mayroong tao na ayaw ng mga taong nasa kapaligiran nila na makasama sa loob ng iglesia.
So, ang mga bagay pong ito, mga kapatid, ay hindi po ito nalalayo sa atin. Tayo po ay may pananampalataya. Narito po tayo sa loob ng ating sambahan. Sana po, ang mga bagay na ito na katulad sa mga nabanggit sa kwento pong ito, ay mawala na po ito sa atin sa pamamagitan po ng ating pananalangin sa Diyos. Ang sabi po dito, ang panalangin sa Panginoon ay nagsisimula sa mga salitang, Ama namin na sa langit ka. Yan. Hindi lamang Diyos ng sansinukob ang Diyos, kundi siya rin ay may malapit na personal na ugnayan sa atin. Pagkatapos ay sinabi, pakabanalin ang iyong pangalan. Ayan. Ang salitang Grego ay nangangahulugan ng pakabanalin o gawing banal. Paano natin mapapabanal o magagawa ang Diyos na naging banal, gayong siya ay banal na. So, wala na po tayong ibang sasabihin na pakabanalin ka o Diyos. Ano ho? Wala na po tayong ibang paraan o dahilan. Samantalang ang Diyos ay banal, siya ay isang tunay na banal na sa kanyang buhay mula pa ng simula hanggang sa ngayon. Ang nais po sa kwento pong ito, ang nais po dito ay ang kabanalan ng Diyos ay makita sa bawat taong mananampalataya sa lupang ito. Ano ho? Pakabanalin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sinabi po ni Apostol Pablo, tayo ay isang bukas na sulat na binabasa ng lahat ng tao. Ibig sabihin mga kapatid, tayo bilang mga tao, ang mga tao na kapaligid sa ating kapaligiran, palagi nilang nakikita ang ating mga gawa, ang ating mga pag-uugali, ang ating pakikipagrelasyon sa ating mga kapatid at ganun din sa ating mga kaibigan. Nakikita po ito ng mga tao. Ano ho? Ito po ay parang isang sulat na binabasa nila ang ating mga ginagawa. Yan po ay sinabi dito sa 2 Korinto, Kapitulo 3, talata 2. At isinulat niya ito sa 1 Korinto, Kapitulo 4, talata 9. Sapagkat kami ginawang isang panuurin ng sanlibutan. Yan po ang nakasulat sa aklat po ng 1 Korinto, Kapitulo 4, talata 9. Tayo po ay pinapanood ng mga taong nasa paligid natin. Tayo po ay nakikita ng mga tao kung ano po ang ating ginagawa. Halimbawa po mga kapatid, tayo po ay malulupit sa ating mga alagang hayop ayon sa unang kwento sa intro. Makikita po yan ng mga tao na ang tao na yan, pangit siguro ang ugali niyan kasi kahit yung mga hayop na inalagaan niya, parang malupit ang kanyang ginagawa dito. Nakikita po ng mga tao ang pakikisama natin sa ating mga kapatid. Nakikita ng mga tao ang pakikisama natin sa kanila na bilang isang halimbawa sa isang kagalakan at katuwiran ng Diyos na ito po ay makikita sa mga tao na mga mananampalataya. Kaya doon po sa aming lugar, pag ikaw po ay nagkamali mga kapatid, sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kung tayo po, mga kapatid, ay gumawa ng mabuti, makita ng mga tao sa buhay natin na tayo ay isang ilawan. Sabi nga sa aklat ng Juan, kayo ang ilaw ng sanlibutan na hindi maitatago. Ibig sabihin, taglay po natin ang liwanag ng ating Panginoon sa buhay natin. Ngayon, kung makikita po ng mga tao, ito nasa kapaligid po natin, ang liwanag na ito, ang magagandang karakter na ito, ang magagandang halimbawa sa buhay natin bilang isang Kristiyano, luluwalhatiin po nila ang Diyos. Pero kung makita po sa atin ang isang ugali na hindi naman tama sa atin pong pananampalataya, ito po ay maaring makasira sa ating pagsunod o sa pangalan ng Panginoong Hesukristo o ng ating Diyos. Ano ho? Di ba mga kapatid, napakaganda ano po? Yan po ay nakasulat sa aklat po ng Mateo Kapitulo 5, talatang 13 at 16. Ayan. Ang sabi pa po dito, magpasalamat at magpuri ang Diyos bago magtungo sa mga personal na pananalangin, personal na pangangailangan. Unahin siya ang kanyang pangalan at ang kanyang karangalan. Ang Diyos ay luluwalhatiin sa ating mga buhay. Yan. Pagka ipinakikita natin ang karakter ni Kristo,
Yan, mga kapatid. Ang Diyos daw ay luluwalhatiin sa pamamagitan ng ating buhay. Paano ba mamuhay, mga kapatid, ang mga Kristiyano na naglilingkod sa Diyos? Ikaw ba ay magagalitin? Ikaw ba ay hindi mapagpahinuhod? Ikaw ba ay maramot sa iyong kapwa? Bagaman ikaw ay mabuti, mabait na tao sa paningin ng mga tao, pero mayroon kang ugali na maramot ka sa iyong kapwa, mapagkait ka, hindi pa rin angkop doon sa katuwiran ng atin pong Panginoon. Ano po? Pero tayong mga mananampalataya, sa gabi pong ito, na bawat gabi, sa 10 gabi nating panalangin, kung mayroon po tayong mga pusong ganito, mga kapatid, ipanalangin po nating personal sa Diyos na ito po ay maalis sa atin. Ano ho? Ang sabi po dito, ipanalangin. Yan. Sabi po dito, Ama, tulungan mo ako. Tulungan mo akong parangalan ka sa lahat ng aking gawa. Sa lahat ng aking gawain. Ngayon sa araw-araw, tulungan mo akong maipakita ang iyong pangalan sa tamang paraan upang ang mga tao ay magpuri sa iyo kapag makita nila ako nawa ay makita nila si Kristo sa bawat kilos at salita ko. Yan, maging sa ating mga pananalita, kinakailangan pala, mga kapatid, na maging marahan din tayo sa ating pananalita. Alam po ninyo, mga kapatid, mayroon akong taong nakilala doon sa amin na galit na, pero ang salita yan, napakamarahan, mga kapatid. Hindi mo alam na siya pala ay galit. No? Kasi yung kanyang pananalita ay napakamarahan siyang magsalita. Kung titingnan natin yung kanyang dila ay dinumiro, no? Yung kanyang bibig kasin ay sa tingin ko iniisip niya muna bago niya sasalitain, mga kapatid. Hindi pa bugso-bugso ang kanyang damdamin. Hindi siya basta-basta nagsasalita at hindi niya pinapakita na siya ay galit. Kundi ang kanyang mga salita ay inyo na lamang itong matutunghayan dahil siya ay mayroon ding pagsaway. So ganun ang sistema ng buhay ng isang tao na Kristiyano, na kapag tayo po ay mayroon pong ganitong ugali, luluwalhatiin ng mga taong nasa paligid natin ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi pa po dito, kapag tayo'y humingi, gawin ito ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat sinabi sa unang Juan, Kapitulo 5, talatang 14, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay ayon sa kanyang kalooban, ay didinggin tayo niya. Yan, diringgin tayo ng Panginoon. Kapag ang kalooban lamang ng Diyos ang siyang mangyari sa buhay po natin, ang kalooban ng Panginoon ang masusunod sa buhay natin, lahat po ng ating mga kahilingan, mga kapatid, ay diringgin po ito ng Panginoon. Ang sabi po dito, ang panalangin sa pangalan ni Jesus ay hindi tamang tungkol sa paggamit ng inyong tamang tungkol sa pagbanggit sa inyong pangalan. Sa panahon ng Biblia, ang pangalan ay kumakatawan sa karakter. Yan, ang pangalan pala ng Panginoong Hesus ay kumakatawan sa karakter ng kabutihan ng Diyos. Ano ho? Ganun din po ang ipinapayo sa atin ng Panginoon na dapat ang karakter na ito ay makita sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ang panalangin sa panganalangin ni Jesus, ang panalangin sa pangalan ni Jesus ay ang pagbahagi sa mga bagay na naaayon sa kanyang kalooban at nagpapahayag ng kanyang karakter. Sinabi sa Santiago, Kapitulo 4, talatang 3, kayo'y magsihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Yan, pag tayo pala, mga kapatid, ay humingi ng pagpapala sa Diyos para may pambudget tayo, may panggastos tayo sa ating mga bagay-bagay na gusto nating mabili, ay hindi pala ito diringgin ng Diyos kasi pangkalayawan ito. Bibili ako ng mga ganitong magagandang mga bagay. Wala po yan. Hindi po yan naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi pa po dito,
Ang panalangin sa pangalan ni Kristo ay nangangahulugan ng pagtanggap sa kanyang karakter, pagpapahayag ng kanyang espiritu, at paggawa ng kanyang mga gawa. Yan po ang nais ng Panginoon. Yung pananalangin po natin, kinakailangan po ng kalooban lamang ng Diyos ang siyang masusunod. Ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang kanya pong espiritu upang ang karakter ng ating Panginoong Hesukristo, inig agad ito. Minsan mga kapatid, yan ay nasasalita natin sa ating sarili. Kapag ako ay manalangin, sigurado yan, darating yan sa akin, tatanggapin ko yan. Hindi pala mga kapatid, kundi kapag tinanggap pala natin ang bagay na ating hiniling sa Diyos, ano daw ang gagawin natin? Pupurihin po natin ang ating Diyos, Ama na nasa langit, sapagkat ito po ay ibinigay niya sa atin ang atin pong mga kahilingan, sa atin pong mga panalangin. Yan. Ang sabi pa po dito, ang Satanas ay laging nagnanais kunin ang kaluwalhatian ng Diyos para sa kanyang sarili. Yan, kapag tayo pala mga kapatid ay ganun ang ating ugali, ay para din tayong si Satanas na tayo ay nagpupuri sa ating sarili dahil nais kunin ni Satanas ang kaluwalhatian ng Diyos para sa kanya. Sa pagpapakumbaba, pasalamatan at luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa sa panalangin. Yan, kapag tayo pala ay manalangin, papurihan, pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa sa atin, sa pamamagitan ng atin pong panalangin. Ang sabi pa po dito, kapag tayo ay nagrereklamo, nagbibigay tayo ng mga maling mensahe tungkol sa Diyos. Sa isang paraan, sinabi natin na ang Diyos ay hindi mabuti. Hindi siya nagmamalasakit, hindi niya tinutupad ang kanyang mga pangako. Kaya naman, magalak lagi, sabi ng unang Tesalonica 5:16. Yan, magalak tayong lagi kahit hindi tayo diringgin ang ating panalangin agad-agad ng Panginoon, dapat ay magalak tayo at lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Ang problema mga kapatid sa tao, kapag hindi dininig agad ng Diyos ang kanyang panalangin, siya ay nadi-discourage na. Sabi niya, parang hindi naman ako dininig ng Panginoon. May kapatid tayong ganyan mga kapatid, doon sa amin mayroon yan, kumplito doon sa amin mga kapatid. Kumplito ang mga kapatiran doon. Minsan, nagpapatutuo sila patungkol sa hindi dininig ng Panginoon ang kanilang panalangin, nadi-discourage mga kapatid. Sabi ko, hindi naman ganun kasi nagkakasala kasi tayo, kaya hindi dininig ng Diyos ang panalangin natin minsan. Pero magtapat lang tayo sa Panginoon at diringgin ng Diyos ang ating panalangin. Sabi po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talatang 4, manalangin, magsalita at kumilos sa paraang nagpaparangal sa Diyos. Paano ka makakahikayat ng mananampalataya sa iba kung ikaw mismo ay puno ng pagdududa? Tama nga naman mga kapatid, kapag nag-aalinlangan ka sa iyong pananampalataya, paano ka nga naman makakahikayat ng ibang tao? Na lumapit sa paanan ng Diyos, samantalang ang isang tao na nag-aalinlangan din sa kanyang pananampalataya, ay talagang wala ding tao na susunod sa kanya. Kasi siya man mismo sa kanyang sarili ay nag-aalinlangan nga siya, lalo na pong yung iba. Paano mo aanyayahan ang iba na purihin ang Diyos kung ikaw ay nagrereklamo? Yan. Delikado pala mga kapatid yung nagrereklamong tao. Kaya dapat po tayo mga kapatid, kapag binigyan tayo ng bahagi, wag po tayo magreklamo. Kung ano po ang gawain dito sa ating iglesia, kung ano po ang dapat i-repair dito sa ating sambahan, hindi po dapat tayo magrereklamo mga kapatid, kasi ito pala, kapag ito ay nakita ng mga tao, ang sasabihin nila, iglesia na lang nila, sila lang, nagrereklamo sa kanilang mga dapat gawin. Napakaiba naman sa pakinig natin, maging sa Diyos, ay hindi po kaaya-aya ang ganung bagay. Kaya hindi po tayo dapat mapagreklamo.
Ano ho, mga kapatid? Kasi ito po ay makikita ng mga tao ang tunay na karakter natin sa atin pong pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pananampalataya. Kailangan po makita ito ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos. At sabi pa po dito, ang ating taimtim na pananalangin ay aking mapagmahal na Ama sa langit. Tulungan mo akong magsalita at kumilos sa paraang magpapakita sa iyo ng kabanalan. Bigyan mo ako ng mga bagay na mapagparangal sa iyo at gamitin mo ako upang paglingkuran ka at magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ayan, mga kapatid. Humihiling tayo lagi ng tulong sa Diyos. Hindi para yung ating mga sarili, yung atin pong mga karakter na hindi kaya-aya sa harapan ng atin pong Panginoon, ito po ay Kanya pong mababago. Ano po? Ang sabi po dito, lahat ng prayer group ay may kanya-kanyang paraan ng sama-samang pananalangin. Hinihikayat namin kayong gugulin ang mga susunod na 30 o 45 minuto sa pagkakaisa sa panalangin kung paano man tayo gagabayan ng banal na Espiritu at inaanyayahan namin kayong manalangin ng maikling dasal. 1 o 3 pangungusap, ito ay magbibigay daan para sa mas maraming tao na makapagdasal ng maraming beses. Narito ang ilang halimbawa ng panalangin ayon sa tema. Maaari kayong manalangin sa pamamagitan ng ibang paraan, sa pamamagitan ng iba pang mga talata mula sa Biblia. Yan. At isama ang iba pang paksa sa inyong oras ng panalangin. Yan. Ano man mga bagay, ang atin pong pananalangin ay isama po natin ang lahat ng mga bagay. Ang sabi po dito, ang leader guide ng World Church and Prayer Request para sa mga ideya sa panalangin. Yan, ang magaguide po sa pananalangin, lahat po ng pangangailangan po natin mga kapatid ay kinakailangan na ito po ay ating mabanggit. Dito po tayo sa last na sulat. Ayan. Ang sabi po dito sa unang salita sa itaas, lumiwanag nawa ng gayon sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ayan. Ang sabi po dito, Panginoon, ikaw ay bukal ng lahat ng liwanag. Liwanagin mo ang aming buhay upang makita ng iba ang kagandahan ng iyong karakter. Tulungan mo kaming magiging magdingning ng maliwanag at matagpuang at matapang upang magmalasakit sa iba. Yan, sabi dito, magmalasakit tayo sa iba. Sa iyong kaharian, sa pamamagitan ng aming pag-ibig. Yan, tulungan tayo ng Panginoon, hilingin natin na tayo ay maging malakas ang ating puso, malakas ang ating damdamin, upang tayo mga kapatid ay magmalasakit sa ibang tao. Ang problema mga kapatid, ano po, minsan, yung malasakit na ito na sinasabi po dito sa sulat na ito at pag-ibig ay hindi po natin ito nagagawa. Minsan po, lumalabas lang ito sa ating mga bibig, pero sa ating mga puso, mga kapatid, ay hindi po ito talagang tunay at taus-puso natin. Ano po? Kaya po, ang nais ng Panginoon na makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga sarili. Yung pag-ibig
at pagmalasakit sa iba. Ano ba ang tinutukoy na malasakit sa iba, mga kapatid? Ano ho? Siguro ko po, bawat isa sa atin alam po natin yan. Dahil tayo naman po ay nakakaalam sa ating mga sarili. Ang malasakit at pag-ibig na ito na binabanggit, ito po ang pag-ibig na hindi lamang po mula sa ating bibig, kundi mula sa taus-puso nating pagmalasakit sa atin pong mga kapwa. Ang sabi po dito, upang makita nila ang inyong kabutihang gawa. Yan, ang ating mga mabubuting gawa ay makita po ito ng mga tao. Diyos, minsan nakakalimutan naming may mga mata ang nakatingin sa bawat ginagawa namin. Naway, makita nila sa amin ang pag-ibig, hindi galit. Makita nila ang kabutihan, hindi kaskiman. Yan, ito mga masasakim na ito, mga kapatid. Talagang, sana mga kapatid, ito mabago sa ating mga sarili. No? Yung lagi tayo nagagalit, minsan sakim tayo. Ito mga pagkasakim talaga, mga kapatid, ito talagang hindi maiwasan ng tao. Talagang mayroon talaga itong lalabas, mga kapatid. Kaya ito po ang dapat nating ipanalangin sa Diyos, yung atin pong mga kasakiman na yung mga ibang tao ay hindi natin napagmamalasakitan. Malapit na po mag-alasutso, so madali na lang po ito. Yan, mga kapatid, gamitin mo ang aming buhay upang pagpalain ang aming mga anak, kapitbahay, at aming mga kaaway. Yan. Paano ba natin ipanalangin ang ating mga kaaway? Ito ang mahirap, mga kapatid, kahit sa utos. Sabi ng Panginoong Hesukristo, yung nakaraan, nanonood ako doon sa kwento ng Panginoon doon sa cellphone ni Irene. Naku, mga kapatid, parang naaano talaga ang puso ko na sabi ng Panginoon, ibigin mo ang inyong kaaway at ipinalangin ang walang tiwala sa inyo. Pero kapag tayo ay may kaaway, pag nakita natin ang kaaway natin, naku, ang ating puso, mga kapatid, galit na. Diba? Pag nakita natin ang ating mga kasamaan ng loob, hindi na mabubuti ang pumapasok sa ating mga utak. Diba, mga kapatid? Lalo na kung, naku, patawarin tayo ng Diyos, mga kapatid, sa mga bagay na ito. Ito talaga ay nasa ating mga ugali bilang mga tao. Kaya ang nais ng Diyos, babago po ang ating mga sarili. Kaya dito po sa mga kaaway na ito, nako, talagang napakahirap, pero dahil sa kaligtasan, tiisin na lang natin. Kung sa mga kuampa, kung sa salita pangwaray, muutok na lang ta. Diba? Mga kapatid, pigilin na lang natin ang ating mga hininga. No? Alang-alang lang sa kaligtasan, alang-alang lang na makita ng mga tao ang katuwiran ng Diyos sa buhay natin. Yung mga bagay na ito ay talagang gawin natin alang-alang doon sa kaligtasan. Kaya ang sabi po dito, Diyos, ikaw ay dapat maghari. Kami ay dapat magpakumbaba. Yan. Palambutin mo ang aming mga puso upang makita ng aming mga kapitbahay ang inyong kapurihan at habag sa aming mga gawa. Ayan. Palambutin daw ng Panginoon ang ating mga puso para makita ng ating mga kapitbahay, ng ating mga mahabaging puso at ang kaharian ng Panginoon ay makita nila sa ating mga gawa, mga kapatid. Diba? Ang problema nga, minsan, yung ating mga kapitbahay, hindi na nag-iimik sa atin, yung pala, may sama ng loob na dahil sa nakita sa ating mga ugali. Sana po, mga kapatid, baguhin ito ng Panginoon. Ang sabi po dito, mayroon po ditong mga 6 na paksa, mga kapatid, na mayroon pong sinasabi. Ang sabi po dito, ay ito po ang babanggitin siguro sa ating pong pananalangin. Sabi po sa una, pasasalamat at pagpuri. Magbigay ng pasasalamat sa mga
partikular. Excuse po mga kapatid, parang nababara. Partikular na pagpapala at purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Yan. Ikalawa, kumpisal. Yan. Ano ba itong ito ay kumpisal sa paghingi natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa ating mga sarili. Ano po? Maglaan ng ilang minuto para sa tahimik na pagkukumpisal at pasasalamat ang Diyos para sa kanyang kapatawaran. Ayan, maghingi tayo ng tahimik na panalangin sa ating mga sarili sa ilang minuto lang sa paghingi natin ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ang sabi pa dito sa ika-4 o ikatlo, gabay. Hingin ang gabay ng Diyos sa mga kasalukuyang hamon at desisyon. Yan, kung ano po ang ating mga desisyon, kung ano po ang hamon sa buhay natin, hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay. Yan. Sa ika-4, aming simbahan, ayan, ang panalangin para sa mga pangangailangan ng simbahan, yan, sa rehiyon, sa buong mundo. Yan. Tingnan ang hiwalay na tala para sa mga kahilingan. Yan, mga hiwalay na mga kahilingan. Na ipanalangin ang lahat ng mga nangangailangang simbahan sa buong mundo na ito ay matugunan. Katulad doon sa simbahan namin mga kapatid, naalala ko ito. Ang simbahan namin ay nasa 12 anyos na. Pero alam po ninyo mga kapatid, pusti lang ang nakatayo at bubong. Hindi pa natapos. Ano ho? Dumaan ang ilang mga panahon na mayroon din kaming tindis prayer. Ipinapanalangin lagi namin ang simbahan na matapos sa tulong ng Panginoon. Tinugon naman niya ang aming panalangin. Ngayon ay pader na din ang paligid at ang harapan niya ay ayos na, pagpintura na lang. Kaya si Benji, sabi ng tiyuhin niya yung pag-uwi niya, pag makabili sila ng simento o skim coat, tatawagan siya dahil siya mag-skim coat doon sa harapan ng simbahan at siya ang magpipintura. Kaya sabi niya, pauwi na ako doon pa ni Yoyo Nolito kapag nakabili sila ng skim coat at pintura, kaya ako daw magpintura sa harap ng simbahan. Ayos na rin mga kapatid. Meron ng pulpito. Okay na rin po ang loob. Nung aming pag-uwi doon ni Mrs. ay nakita ko na okay na at nakatulong pa ako doon sa paggawa doon sa harapan. No? Napakatagal na panahon, biro mo ba naman yan mga kapatid sa katagal-tagal. Pero sa tulong ng panalangin sa ganitong gawain mga kapatid, natugunan ng Diyos ang aming pangangailangan sa simbahan na yun mga kapatid. Kaya ngayon, okay na po ang simbahan doon. At ang dito na lang ang pipinisingin, ang likod ng pulpito at pipinturahan. Biro mo yan mga kapatid, gaano kabuti ang Diyos sa atin pong mga kahilingan sa ating panalangin. At dito pa po ay mayroon pa po ditong ikalima, ang sabi po dito, mga lokal na kahilingan, ipanalangin ang mga kasalukuyang pangangailangan ng mga miyembro ng simbahan, pamilya at mga kapitbahay. Yan po ang ating ipanalangin kung ano po ang mga pangangailangan ng atin pong mga miyembro ng ating pong iglesia. Yan. Sa ika-6 po, sa last po dito, ay makinig at tumugon. Yan po ang kanyang panimula. Ang sabi po dito sa patuloy, maglaan ng oras upang makinig sa tinig ng Diyos at tumugon sa pamamagitan ng pagpuri o awit. Yan mga kapatid, yung atin pong pagtugon sa mga kahilingan ng ating Panginoon na dapat po tayo ay magkaroon ng mga panibagong mga kahilingan sa buhay natin. Yung atin pong mga dating mga karakter, ito po ay atin pong ilagay sa ating likuran. Hindi na po natin ilalagay sa ating unahan. Kinakailangan po ang ilagay po natin sa unahan natin ang liwanag at ang katuwiran ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang siya pong maghari sa ating unahan at ang liwanag ng kanya pong kaluwalhatian ang dala nating sulo at ilaw sa daan na dapat po nating lakaran mga kapatid. Ano ho? Yan po ang mga nakatala dito sa atin pong
mga sulat na ito at mayroon po ditong mga papuri sa awit. At kayo na po mga kapatid, katulad po ng ating ginagawa kagabi o mga ilang gabing lumipas, ito po ang atin dapat gawin sa atin pong pananalangin. Nawa mga kapatid, ang mga salitang ito na atin pong napag-aral at nabasa, ang mga bagay na nabanggit po sa mga salitang ito at mga sulat na ito na mayroon pa po sa ating mga sarili, ito po ay ipasakop natin sa Diyos na tayo po ay manalangin na kaunting minuto lamang sa paghingi natin ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala at ganun din mabago ang ating mga buhay. Salamat sa Diyos sa gabi pong ito, sa atin pong pagtatapos ng atin pong pag-aaral. Ito po ay aking dalangin na nawa ang mga hiling natin na nais nating makamtan, ito po nawa ay ipagkaloob ng Diyos sa atin dito po sa lupa sapagkat ang Diyos po ay makapangyarihan sa langit na magbibigay sa atin ng kalutasan sa lahat ng ating mga suliranin at kahilingan. Okay, so tayo po ay dadako na sa ating prayer band. Ayon po sa nabanggit na mga kahilingan na ating pong idalangin, atin pong narinig mga kapatid. Maliban po doon ay mayroon po tayong mga personal na dalangin sa ating pong bawat isa. At doon sa papel na nasulat dito, okay, so atin na po itong naisalama sa dalangin, subalit ito mga kapatid ay patuloy din natin itong hilingin. So, maliban dito ay wala ba kayong mga kahilingan sa gabing ito? Para may dagdag. Okay? So, patuloy nating isama sa dalangin ang nangyari sa LA, Los Angeles, California, sa dumating sa kanila na trahedya, sunog, pakarami ang buhay na nasawi at di natin alam kung ano ang nasa likod ng pangyayari mga kapatid. So, patuloy po natin lamang na idalangin ang mga tao na nasalanta. So, kung wala na, tayo po ay manalangin na individual. Luluhod tayo at atin pong idalangin ayon po sa mga nabanggit na atin pong mga kahilingan.
Para po sa ating pagtatapos, ating pong awitin ang Draw Me Near. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ka, Panginoon, sa gabi pong ito. Marami pong salamat sa iyo pong mga salita na amin pong natunghayan, sa lahat po ng iyo pong mga paalala sa bawat isa sa amin, Amang Banal. Salamat po ng marami, O Diyos. Nawa, Panginoon, sa gabi pong ito, ang amin pong mga kahilingan ay iyo nawang tanggapin at ito nawa ay aming maranasan bawat isa sa amin. Salamat ng marami, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay muling nakapagtipon at nakapaghiling ng aming mga kahilingan mula sa inyo. Amang Banal, patuloy pong pagpalain kami at ingatan ang bawat isa sa pag-uwi namin sa kanya-kanya po naming tahanan. Maranasan po namin sa araw ng bukas ang aming pong mga hiram na buhay muli sa inyo at hininga na amin po itong maranasan, na ilayo kami sa gabing ito sa lahat po ng masasamang espiritu at mga karamdaman, kapahamakan, gayon din sa masasamang tao. Patuloy po kaming gabayan at ingatan hanggang sa kinumagahan, O Diyos, at taglay namin ang aming mga kalakasan at buhay. Salamat sa pagtugon at pagdinig po ng aming mga dalangin ito. Ang lahat pong ito ay aking hiling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.